10 taon na kaming kasal at meron kaming 2 anak. Isang 6 na taon at ang isa naman ay 4 na taon. Nakapisan sa amin ang pamilya ng asawa ko. Ang biyenan kong lalaki at babae, kapatid niya at mga anak nito. Lahat ay sagot namin kasi wala namang trabaho ang mga ito. Okay naman at stable ang trabaho ng asawa ko. Kasya naman papaano yung kinikita kahit pa sabihin mo na amin yung bahay, nagre-rent-to-own pa rin kami. Ilaw at tubig, nakakabayad pa rin naman kami. Kasya sana lahat yon at hindi kami magigipit kung kami lamang mag-iina. Pero nung pumisa ng pamilya niya sa pamilya ko, hindi ko na alam kung paanong babadgetin ang sinusweldo ng asawa ko. Pilit na lang pinagkakasya to the point na nagkasanla-sanla na kami ng ATM. Pati cellphone naming mag-asawa, tubo-sanla na rin kami. Doble yung gasto sa bahay pero yung kinikita ng asawa ko hindi naman nadadagdagan. Tapos yung anak ng mga kapatid ng asawa ko, pihikan pa sa pagkain. Nasanay daw kasi sa fast food. So itong asawa ko nagpapasikat, ibinibigay naman lahat ng gusto. Paano lagi niya kasing sinasabi na boss siya sa trabaho niya at malakas kumita. Kaya ang siste, yung tatay niya hindi nagtatrabaho. Umaasa na lang din sa kanya. Sagot rin namin ang maintenance ng 2 kong biyenan. Pero kahit nagme-maintenance, napakalakas manigarilyo at mag-inom. Pampatulog daw yun ng tatay niya, kaya hinahayaan ko na lang din kasi hindi rin naman ako mananalo. Sa isang araw, nakakaisang kahang sigarilyo. Yung biyenan ko namang babae, maraming hindi pwedeng ulam. Kaya yung ulam niya ay binibili ko pa sa karinderya. Ang gastos namin sa isang araw, hindi lang yata 700 a day. Dumating pa sa point na hindi kami nakabayad ng bahay ng 2 buwan. Tapos yung mga kasama namin sa bahay nakahilata, tanghali nagigising, magkakape, kakain ng kanin. Uupo, magpapalipas ng 2 oras, kakain ulit ng tanghalian. Pagkatapos mabusog ay magse-cellphone na lang maghapon. Pagdating ng hapunan, kain ulit, nood TV hanggang alas 12 ng gabi. Araw-araw ganito yung ganap namin sa bahay. Napakasakit sa ulo, diba? Ang ginagawa ko, nagkukulong na lang ako sa kwarto. Minsan napapansin ko na naaburido na yung asawa ko. Wala na lang siguro siyang magawa kasi pamilya niya yun. Pero nung sinabihan ko siya na pauwiin niya muna yung iba niyang kapatid at iwanan na lang kung sino yung nag-aaral dito. O kaya naman pagtrabahuhin niya yung tatay niya. Hindi yung sa amin lang lahat ang gastusin. Nakakainis pa nga na pag nagkakapera sila, pinambibili lang nila ng merienda nila. Di man lang nila naisip na bumili ng sabon o kaya toothpaste, shampoo kasi araw-araw ako bumibili sa dami naming naliligo araw-araw. Kaya ang nangyayari, kada nagsasabi ako sa asawa ko, ako pa yung lumalabas na masama. So ang ginawa ko, umuwi na muna ako sa amin. Para lang ba makahinga-hinga kasi sobrang stress na rin ako eh. Mga 2 weeks ako nagstay sa bahay namin tapos naging issue pa. Na kesyo binastos ko daw yung magulang niya tsaka parang lumalaban daw ako sa kanya. Ang sabi niya sa akin, wala daw kung karapatang makialam kung sino yung gusto niyang patirahin sa bahay dahil siya ang nagtatrabaho. Pwede lang daw akong makialam kung mapapantayan ko ang kinikita niya. Etong nanay niya lagi na lang dinuduldol na magtrabaho daw ako kaysa daw nakatunga nga lang ako maghapon. At nagpipresenta na siya na lang daw yung mag-aalaga ng anak ko. At dahil nga sa hindi kami nagkaintindihan ng asawa ko sa mga pinagsasasabi niya, dahil sobrang sakit rin naman niya magsalita, nagkasagutan kami ng malala. Hanggang sa umabot na rin sa pisikalan. Katunayan ay masakit pa yung buong katawan ko ngayon at nagpapahilom pa ako ng mga pasako. Tapos ang sabi pa ng asawa ko kung gusto ko daw paalisin ang pamilya niya ay ako daw yung magsabi. Tanong ko lang naman sa kanya bakit ako yung magsasabi pinatira niya yung pamilya niya sa bahay nang hindi naman niya ako tinanong kung okay lang ba sa akin. Nagulat na nga lang ako na nandito na sa bahay ako magsasabi tapos ako ang lalabas na bastos. Dapat siya yung magsabi, diba? Dahil bukod sa pamilya niya yon, siya rin naman yung nagpatira doon. Ngayon ang tanong ko, Mamilin, masama ba akong tao dahil hindi ko lang sila pinagtitiisan? At dapat bang hiwalayan or papiliin ko siya between sa aming mag-iina or pamilya niya? O tama bang ipaubaya ko muna siya sa pamilya niya? Total yun naman ang priority niya. Kesa naman palagi kaming mag-aaway, kami ang nagkakasakitan tapos ako lang din naman yung mag-a-adjust. Sana Mamilin, maintindihan mo rin yung point ko. Kung hindi man maintindihan ng iba yung side ko, wala na rin akong magagawa. Ang sa akin lang pamilya niya kami. Masama ba na mag-demand ako na kami naman yung i-priority niya? From our letter sender, Reynalyn ng Santo Tomas, Batangas. Hindi ka naman masamang tao. Sa tingin ko nga ay sapat na yung naitulong nyo sa pamilya niya. O sige, nandun na tayo na siya yung naghahanap buhay pero hindi niya tinutulungan ng pamilya niya sa ganyang asal. Mas mabuti pa na bigyan na lang niya ng puhunan. O kahit patayuan niya ng maliit na pagkakakitaan. Ganun ang gawin niya sa magulang niya at yung mga kapatid naman niya wala na siyang pake doon. Kasi may kanya-kanyang asawa yan na pwedeng itaguyod din sila. Okay lang naman kung sa magulang pero yung mga kapatid niya, sobra naman yung kalabisan naman na. Minsan naman
naman talaga masama ring maging madamot. Pero pag ganyan na naaabuso ka na, parang hindi na rin naman tama. At eto naman yung real talk advice ng mamilan mo. Ang yabang din naman kasi ng asawa mo no? Biruin mo, pinagsama-sama kayo sa iisang bahay, kapatid at magulang niya. Siya lang yung naghahanap buhay at siya lang din yung bumubuhay. Napakagandang ideya talaga Walang mangyayari kapag ganyan. Lulubog kayo, hindi kayo lulutang. Tungkol sa pagpapaalis nila sa bahay, hindi mo dapat yung pangunahan kasi una sa lahat, hindi naman ikaw yung nagpatuloy. Kaya dapat kargo din niya kung papaano niya papaalisin. Kasi kung magpapatuloy kayong ganyan, sobrang alitan at hidwaan ang mabubuo sa inyo. At hindi na healthy na magkasama-sama pa kayo. Ang sabi nga, hindi naman masamang tumulong, pero may limitasyon. Huwag mo silang bigyan ng isda, bagkos turuan mo silang mangisda. Ganern.